Ang swerte mo naman sa mga anak mo, Charito. Talagang pinaghandaan ng golden anniversary ninyong mag-asawa. Napalingon si Charito sa kapitbahay niyang si Matilda nang sabihin nito iyon. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya rin naman inaasahang mararanasan pa nila ni Manuel na ikasal ulit. Matanda na sila. Hindi marangya pero may maayos ng pamumuhay. May mga sariling pamilya na ang mga anak nila kaya wala na silang masyadong iniintindi. Mahinang tumawa si Charito. Hindi ko naman inaasahang ganito ang balak ng mga anak ko. Ikakasal ulit kami at may handaan pa para tuloy kaming bumalik sa pagkabata ni Manuel. Humalakhak din si Matilda. Hayaan mo na. Baka naiinggit sa isa nating kapitbahay na nag-celebrate din ng golden anniversary. Kinasal lang naman kayo dati ni Manuel noon sa kasalang bayan. Tsaka deserve nyo naman siguro yan. Alam naman yata ng lahat ang sipag ninyong mag-asawa para mapalaki ng maayos ang mga anak ninyo. Malungkot na napangiti si Charito. Mga anak niya ang mga maayos na ang buhay. Pero isa lang ang napagtapos niya sa mga ito. At ang isang yon, nag-asawa lang ng maaga. Bilang isang magulang, isa sa mga malalaking achievement na magagawa niya sa buhay ay ang mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak. Subalit nabigo sila ni Manuel na gawin iyon dahil hindi na yun naibigay sa kanilang mga anak dahil sa sobrang hirap ng buhay. Gayunpaman, alam niyang pinalaki nilang mag-asawa ng maayos ang mga anak nila. Hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, nagsikap naman ang mga ito para magkaroon ng magandang trabaho. O siya, Charito, sumakay ka na sa sasakyan at baka naghihintay ng asawa mo ron at tsaka yung mga bisita. Sabi sa kanya ni Matilda. Huminga siya ng malalim. Suot ang wedding gown, sumakay si Charito sa sasakyan. Nang makarating sa simbahan, gusto niya nalang lumubog sa lupa sa sobrang hiya. Pakiramdam niya ang tingin ng mga tao sa kanya, isang matandang babaeng nagmamaganda at nag-iinarte. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Nag-effort ang mga anak niya para sa golden anniversary nila ni Manuel kaya hindi niya sasayangin iyon. Charito! Pagbanggit pa lang ng asawa niya sa pangalan niya, natawa na siya kaagad. Mas lalo pa siyang nahiya. Bilisan mo! Tawa ka ng tawang, matanda ka. Narinig iyon sa microphone. Tumawa tuloy ang mga bisita. Palaging kalokohan ang nasa isip ni Manuel, kaya nga madali siyang nabola nito noong kabataan nila. Hindi, wala akong masabi eh. Siguro, salamat na lang sa 50 years. Kahit tuyot ka na, may asim pa rin. Sabi pa ng kanyang asawa. Hinampas niya sa braso ang lalaki. Ano ba? Nakakahiya na. Nasa simbahan tayo ah. Pulang-pula na yata si Charito. Nang lumingon siya sa mga anak at mga apo niya, tumawa na rin ang mga ito. Ang golden anniversary na iyon parang naging family reunion na din. Nagpatuloy sa pagsasalita si Manuel. Sige na, seryoso na ako. Nagpaganda ang asawa ko ngayon. Excited na siguro to sa, ano ngang tawag doon? Sa honeymoon. Excited na siguro sa honeymoon namin. Bumuntong hininga na lang siya. Matanda na ang lalaki pero hindi pa rin nagbabago ang sense of humor nito. Gayun din naman siya. Hindi pa rin nagbabago ang kilig na nararamdaman niya kapag ganoon ito. Kaya nga kahit magsasaka lang ito at mahirap ang buhay, napagtiyagaan niya na. Sinapo ni Manuel ang kanyang mukha. Pinangako ko sa iyo ang pagmamahal ko noong bata pa tayo. Pero parang kahapon lang nang binilog mo ang ulo ko at pinikot mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Charito. Ikaw ang pumikot sa akin. Tumawa si Manuel at muling nagseryoso. Nangako akong mananatili sa tabi mo kahit anong mangyari. Sa panahon ng kagipitan, panahon ng kasaganaan, at sa natitirang bahagi ng buhay natin. Sana nagawa ko ang pinangako ko sa iyo sa nakalipas na mga taon. Binuo mo ako at binigyan ng pamilya at isang tahanan, Charito. Napangiti siya. Mahirap ang naging buhay nilang mag-asawa. Pareho silang may disappointment sa mga sarili nila, lalo pa noong pinapalaki pa lang nila ang kanilang mga anak. Kaya malaki ang pasasalamat niya kay Manuel at lagi itong nakaalalay sa kanya.
Ngayon, sa piling ng Diyos at sa ating pamilya at mga kaibigan, muli kong sasabihin ang pangako ko sa iyo, Charito. Lagi lang ako sa tabi mo. Patuloy pa nito. Kay Charito naman ibinigay ang microphone. Hindi pa siya nagsasalita, natatawa na rin siya. Nahahawa na siya sa pagiging loko-loko ng kanyang asawa. Tumikhim muna si Charito. Sa araw ng ating kasal noon, marami akong ipinangako sa iyo, Manuel. Sa mga nakalipas na taon, sana natupad ko ang lahat ng yon. Sa matinding kalungkutan at panghihinayang, hindi mo ko kailanman iniwan. Lagi mo akong nauunawaan kahit gaano pa kabigat ang mga nagawa kong pagkakamali. May pamilya ng mga anak natin at inaasahan kong hindi naman sila habang buhay na mananatili sa akin. Pero ikaw, hindi ka kailanman umalis sa aking tabi. Pagkatapos ng golden wedding nila, dumiretso na agad sila sa reception. Hindi nila naranasang mag-asawa iyon, kaya labis ang galak sa puso nila. Wala naman talaga silang balak na mag-celebrate ng ganoon. Pero mukhang naiinggit yata ang mga anak niya sa isa nilang kapitbahay na dinaos din ang golden anniversary ng mga magulang. Nagbihis na si Charito ng simpleng puting dress para hindi mainitan. Kalalabas niya lang mula sa kwarto niya nang marinig niya sa ilalim ng hagdan na nag-uusap ang mga manugang niya. Mga asawa iyon ni Nicolas at Jury. Ano ba naman yan, Ninya? Wedding cake na nga lang ang ambag ninyo sa inay at itay, na late pa. Naiinis na sabi ni Grace, ang asawa ng panganay niyang anak na si Jury. Seryoso lang ang mukha ni Ninya na asawa naman ni Nicolas. Maaga ko namang sinabi sa kanila, te. Talagang ang dami lang delay dahil dun sa traffic. Hindi talaga maitago ni Grace ang iritasyon. Tapos, saan kayo nag-order? Sa mumurahing bakery dun sa bayan? Siguradong di masarap at maganda ang design ng cake doon. Dapat sa online na lang kayo nag-order. Cake na nga lang ang sagot ninyo, kami na sa cater at go ng inay. Hindi na niya narinig sumagot ang asawa ni Nicolas na si Ninya. Bumalik ulit siya sa kwarto. Hindi niya na magawang lumabas. Iniisip niyang pinag-uusapan ng mga asawa ng mga anak niya. Alam naman ni Charito na pinaghatian ng mga anak niya ang gastos para sa golden anniversary nila ni Manuel. Hindi naman niya iyon hiniling. Ang mga ito lang ang may gusto. Pero kung mag-aaway-away lang ang mga ito dahil sa selebrasyon, mabuting hindi na lang dinaos iyon ng ganoong kagarbo. Sa lahat ng mga anak niya, si Nicolas ang hindi nagkaroon ng magandang buhay. Hanggang elementarya lamang ang tinapos nito dahil ayaw nang pumasok. Kahit anong turo dito, hindi talaga matutong magbasa. Nakakabasa naman ito ngayong tumanda na pero hindi gaanong mabilis. Hinayaan niya na lang. Mas gusto pa kasing sumama ni Nicolas noon kay Manuel sa pagsasaka kaysa pumasok sa paaralan. Hindi na rin naman nila pinilit ang pangatlo nilang anak. Hindi rin naman kasi sila nakapag-aral dalawa ni Manuel. Gayunpaman, hindi man nila natamasa. Alam niyang mahalaga sa isang tao ang makapag-aral. Kaya nga pinilit nilang makapagtapos ang bunso nilang anak na si Leo ng seaman. Iyon nga lang, hindi nagamit dahil nag-asawa na lang ang anak ng may kayang pamilya sa Batangas. Samantala, ang dalawa niya pang anak na sina Jury at Tony, hindi man nakatapos, pareho namang nakasakay sa barko gamit ang experience. Sa sariling pagsisikap ng mga ito, nagkaroon ng maayos na trabaho at naging stable ang pamilyang binuo. 4 ang anak ni Charito. Bilang ina ng mga ito, kilala niyang iba't ibang katangian ng bawat isa. At nakasanayan niyang pakisamahan ang magkakaibang ugali ng mga ito. Lola, bumaba na raw po kayo, sabi ni Mama. Sabi sa kanya ni Cristel, ang apo niya kay Nicolas. Pinilit niya na lang umiti. Sige apo, susunod na ako. Bumuntong hininga si Charito bago bumaba. Nang makalabas siya, nakita niya ang mga anak niyang ngiting-ngiti nang makita siya. Kanina ay walang paglagyan ng saya ang kanyang dibdib. Pero ng mga sandaling yon, sa gitna ng mga nagpapalakpakang mga tao, tinititigan niya lang ang mga anak niya. Sa pagkakataong iyon, alam ni Charito na may problema. May mga isyu na pilit itinatago sa kanya. May mga inggit at payabangan na ayaw niyang umikot sa pamilyang iniingatan.
Hindi niya alam kung sa mga manugang niya lang ba iyon o pati mismo sa kanyang mga anak. Nagbago na at hindi na ang mga ito ang dati niyang inaruga at pinalaki ng asawa niya. Pagkatapos ng selebrasyon, nagpahinga na rin sila ni Manuel. Napansin ng kanyang asawa na may problema siya. Hindi niya rin kasi mapigilan ang sarili na mag-isip. "Anong iniisip mo, Irog?" Tanong sa kanya nito habang nagpapahinga sila. Bumuntong hininga si Charito. "Iniisip ko lang ang mga anak natin." "Bakit? Anong meron sa kanila? Tapos na ang selebrasyon. Uuwi na ang mga yun bukas at ang mga apo natin. Tayong dalawa na naman ulit ang matitira sa bahay na to. Pinag-aalala mo bang hindi ako masosolo? Hintayin mo lang, masosolo mo rin ako." Nakangising sabi ni Manuel. Kinurot niyang tagiliran ng kanyang asawa. "Kanina ka pa sa simbahan. Wala nang matinong lumabas dyan sa bibig mo. Buwisit ka talagang matanda ka. Nakakahiya ka." Natatawang niyakap siya ng asawa. "Huwag ka nang mag-isip. Malalaki ng mga anak mo. Kaya na nilang makasarili nila." "Pero magulang tayo, Manuel. Tumanda man sila at nagkaroon ng sariling pamilya. Kailanman hindi matatapos ang responsibilidad natin sa kanila." Marahan niyang sabi rito. Inayos ni Manuel ang kumot nila. "Ano bang pinag-aalala mo?" Yumakap na rin siya sa asawa. "Na kung sila pa rin ba yung gaya ng dati, napansin ko lang na hindi na sila sobrang malalapit sa isa't isa." Hindi niya na binanggit kay Manuel ang tungkol sa narinig at nakita niyang pagtatalo ng mga manugang nila kanina. Baka mag-isip pa ito ng kung ano-ano. Sa kanilang dalawa, mas mabilis magtampo at magkaroon ng hinanakit si Manuel. "Normal lang naman yung Charito. May kanya-kanya na silang pamilya. Hindi na sila yung batang naghahabulan at hinahabol mo ng stick kapag nagiging pasaway. Isa pa, malalayo ang trabaho at tirahan nila sa isa't isa. May sarili na silang buhay. Maraming nagbago sa bawat taong lumipas. Pagsinta ko lamang ang hindi." Wika sa kanya nito. Masama niya itong tiningnan. "Nakakagawa ka pa rin talaga ng paraan para isingit ang mga pambobola mo. Hindi ka na nagbago, Manuelito." Umalpas ang tawa mula sa bibig nito. "Matulog na tayo. Huwag mong isipin ang mga bagay na dapat hindi naman pinoproblema. Dala lang siguro yan ang pagod mo." Tumango na lamang si Charito. Baka nga pagod lang siya. Hindi niya na dapat ginagawang komplikado ang mga bagay na dapat ay simple lang. Baka pinapalaki niya lang sa isip niya ang pagtatalong nakita niya sa mga asawa ng mga anak nila. Lumipas ang mga araw at mga buwan, balik na lang sa normal ulit ang buhay ni Charito. Lumipas ang mga araw at ang mga buwan, balik na lang sa normal ulit ang buhay ni Charito. Nasa probinsya sila, kaya kung ano na lang ang magawa niya. Minsan ay gumagawa lang siya ng walis tingting o nagbibilad ng mga isdang binibigay sa kanya ng libre. Binebenta niya iyon at ang perang pinagbebentahan, iniipon niya lang. Hindi niya rin naman kasi alam kung saan niya gagamitin ang pera. Kapag wala talaga siyang magawa, naglalakad siya papunta sa bahay ni Kulas. Ang pamilya lang kasi nito ang malapit sa bahay nila. Kaya naaalagaan niya ang mga apo niya kay Kulas. Hindi katulad ng mga apo niya sa ibang mga anak nila na nakakasama niya lang tuwing bakasyon. "Hindi pa kayo nakakapagtanghalian?" Gulat na tanong ni Charito kay Ninya, ang asawa ni Kulas. Nahihiyang tumango ang kanyang manugang. Kasi po, hindi pa nakakabalik galing pangingisda si Kulas, kaya..." Tumayo siya kaagad. "Mabuti na lang may natira pa sa paninda ko. Heto ang pera. Magpabili ka sa bata ng bigas. Dito na ako kakain. Sasabay ako sa inyo. Dapat kapag mga ganito, sabihin nyo sa akin. Kapag may pagkain naman kami ni Manuel sa bahay, pwede kayong humingi. Marami naman akong magluto." Umiling kaagad si Ninya. "Hindi na po. Ngayon lang naman po nangyari ito. Isa pa, nahihiya po kami kay Kuya Jury. Pinadala niya po ang mga yon para sa inyo. Hindi naman po kami makikihati. Kaya pa naman po ni Kulas. Mahirap na, baka may masabi po sila." Bumuntong hininga si Charito. "Kung nagugutom ng mga apo ko, maiintindihan naman yun ni Jury. Isa pa, mga pamangkin niya rin naman ang mga anak ninyo ni Kulas."
Napailing si Charito. Hindi niya nalang dinerecho ang manugang niyang sininya. Alam niyang may samaan ng loob ang ibang miyembro ng pamilya niya. Pero sana naman, hindi puro iringan. Hanggat maaari ay ayaw niyang mayroong hiduaan sa pagitan ng mga manugang niya, maliit man o malaki. Alam niya kasing dala ng mga ito ang mga asawa. Baka pati ang mga anak niya hindi na magkaunawaan dahil sa mga simpleng issue ng mga ito. Kinuha ni Charito ang kawali. Isasalang niya na sana iyon sa tungko nang bigla siyang makaramdam ng hilo. Nawalan siya ng balanse at natumba. Diyos ko! Inay! Sigaw ni Ninya nang makita ang kalagayan niya. Ilang sandali pa, unti-unting nagdilim ang lahat sa kanya. Namalayan na lang ni Charito na nasa ospital siya nang magising ang diwa niya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad ang anak niyang sina Tony at Kulas. Kinuha agad ni Tony ang atensyon niya. Kumusta ang pakiramdam mo, inay? Pumikit siya muli, pilit na inaalala ang nangyari sa kanya. Ayos lang ako. Nasaan ang itay ninyo? Baka nag-aalala na sa akin yon. Huminga ng malalim si Kulas. Nasa bahay lang ang itay. Huwag ka nang mag-alala. Nandito ho kayo sa ospital. Bigla kang nahimatay kanina kasamang asawa ko. Mabuti na lang at nakabalik na ako. At kabababa lang pala sa barko nitong si Ate Tony. Sinapo naman siya ni Tony, ang kaisa-isa niyang babaeng anak. Ano ba naman yan, inay? Hindi kayo nag-iingat. May pagkain naman sa bahay. Hindi naman namin hinahayaang magutom kayo. Bakit nagbebenta pa kayo ng daing? Pareho kayo ni itay, ang titigas ng mga ulo ninyo. Inabot niya ang kamay ni Tony. Pasensya na, iyon lang naman ang aliwan ko. Gaya ng kung papaano pa rin naaaliw si Manuel na magsaka kahit matanda na. Huminga ng malalim ang babae niyang anak. May TV naman kayo. Yun na lang ang gawin yung aliwan. Alam kong sanay na kayo sa mga ginagawa ninyo pero itigil nyo na dahil hindi naman na kayo bumabata. Matanda na kayo ng itay kaya dapat mas mag-ingat kayo. Napanguso si Charito. Parang noon lang siya ang sumisermon sa mga anak niya. Ngayon, siya naman ang sinisermonan ng mga ito. Ayaw niya namang maging sakit sa ulo ng kanyang mga anak. Sa ginagawa niya lang talaga siya nakakahanap ng munting kasiyahan. Paraan niya lang iyon para hindi siya mangulila sa dating saya at sigla na mayroon ng kanilang tahanan. Uuwi na ako, Nay. Walang magbabantay sa mga anak ko. Sinakulas at ang asawa niyang magbabantay sa'yo rito. Mamaya, pupunta na rito sina Leo at ang asawa niya. Kukumustahin kayo. Imporma sa kanya ni Tony. Pasensya na. Dapat hindi nyo na ako dinala sa ospital. Gastos lang ito. Gastos lang ito, mga anak. Sabi niya pa rito. Umiling naman si Tony. Hindi naman yun pwede, inay. Huwag nyo na pong isipin ang gastos. Kaya pa naman. Saka mabuti na rin na nandito kayo nang malaman ang findings sa inyo ng doktor. At kung may karamdaman ka, malulunasan ka agad. Nagtagal pa si Tony ng ilang oras sa silid niya sa ospital na iyon. Pero umalis na rin. Binisita pa siya ng iba niyang mga anak pero dahil abala sa trabaho, mga manugang niya ang nanatili para samahan siya roon. May nakitang tumuro sa inyo, Lola. May pelvic cancer po kayo. Imporma sa kanya ng doktor. Umawang ang bibig ni Charito. Cancer? Mamamatay na po ako? Huminga ng malalim ang doktor. Hindi naman po sa ganun, Lola. May mga nakaka-survive naman po sa cancer. Nasa early stage pa lang ang cancer ninyo, kaya mabuti at nalaman ka agad. Pwede pong tanggalin ang tumor sa inyo sa pamamagitan ng surgery at mag-undergo po kayo ng chemotherapy para mamatay ang cancer cell sa katawan ninyo. Nang sabihin ng doktor ang diagnosis sa kanya ay pinag-usapan agad iyon ng kanyang mga anak. Samantala, tulala naman siya habang nakahiga sa hospital bed. Alam naman ni Charito na kapalaran ng tao ang mamatay. Pero nang malaman niya na may sakit siya, sakalang tumimo sa utak niyang wala nga palang permanente sa mundo. Pakiramdam niya, parang kulang pang oras na binigay sa kanya ng Diyos. Marami pa siyang gustong gawin at siguradong malulungkot ang kanyang asawang si Manuel kapag nawala siya. Magpapa-opera kayo, inay, ha?
Saad ni Tony sa kanya. Tumango si Charito. Huwag nyo na lang sabihin sa ama ninyo. Kilala nyo naman yon. Baka atakihin pa sa puso yon kapag nalaman ang tunay na kalagayan ko. Sabihin nyo na lang, kailangan kong magpahinga dito kaya ako magtatagal. Di naman mag-uusisa yun at wala naman yung alam sa mga cancer na ito. Paano nga pala yung mga gastusin? Lumapit sa kanya si Jury. Kami nang bahala. Sumunod ka na lang sa mga sasabihin at gagawin sa inyo. Tigilan ninyo ang pagiging matigas ang ulo ninyo. Ang asawa kong si Grace ang tatao rito. Baka sa araw ng operasyon ninyo, wala ako rito dahil sasampa na ulit ako ng barko. Sinabi man kay Charito ng doktor na may pag-asa pang humaba ang buhay niya, hindi niya pa rin maiwasang mag-isip sa mga posibleng mangyari. Tiningnan niya ang mga kasama niya sa silid na iyon na namomroblema sa kanyang kalagayan. Gusto niya pang tumagal ang buhay niya, pero higit sa lahat, ayaw niya namang maging abala at pabigat sa kanyang mga anak. Katulad ng gustong mangyari ng mga ito at sa kagustuhan na rin ni Charito, dumaan sa chemotherapy at operasyon ang kanyang katawan. Malaki ang tumor na natanggal sa kanya. Sabihin man ng doktor na may chance na tumagal pa ang buhay niya, hindi pa rin siya mapanatag. Pero naglaho ang lahat ng pag-aalala niya nang marinig ang pagtatalo ng kanyang mga anak. Ano bang sinasabi mo? Wala lang akong perang hawak ngayon. Puro kayabangan na yung iniisip mo. Dinadamay mo pang asawa ko. Ang akin lang, offline ng bangko. Pero hindi ko sinasabing tatakasan ko ang responsibilidad ko sa inay. Naiinis na sabi ni Leo sa kapatid na si Jury habang naka-video call ito. Mapaklang tumawa si Jury. Dyan ka naman magaling. Dapat lang na mag-ambag ka sa mga gastusin dito sa ospital. Ikaw lang ang pinag-aral sa atin, tapos nag-asawa ka lang na walang hiya ka. Mas naghirap sa'yo ang inay, kaya mas dapat gastusan mo siya ngayon. Umawat naman si Tony. Kuya Jury, Leo, tumigil nga kayo. Huwag kayong magtalo ng ganyan. Below the belt nang sinasabi niyo sa isa't isa. Isa ka pa! Baling naman ni Jury sa kapatid nitong babae. Maganda nga ang trabaho mo, pabigat naman yung asawa mo. Mas inuuna mo pang tulungan ang pamilya niyang asawa mo kaysa sa sarili mong ina. Hindi na nakapagpigil si Tony. Huwag mong idadamay ang asawa ko, Kuya Jury. Sumabat na si Kulas sa mga kapatid. Tama na! Ano ba kayo? Tumingin si Jury kay Kulas. Ikaw naman, Kulas. Buwisit ka rin. Ang lapit-lapit ninyo dyan sa inay. Hindi nyo pa maalagaan ng maayos. Saka ano tong naririnig kong kapag wala kang mapakain dyan sa pamilya mo, ang mga pinagbentahan ng inay ang kinukuha mo para mapalamon dyan sa mag-iina mo. Kuya, wag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Hindi mo alam ang pinagdaraanan naming hirap ng asawa ko. At hindi naman namin pinipilit ang inay. Kusa niya namang binibigay yun. Mahina, ngunit mariing sabi pa ni Kulas. Habol ni Charito ang hininga habang naririnig ang pagtatalo ng apat niyang anak. Sa harap niya pa talaga nag-aaway ang mga ito. Alam niya namang pera ang problema at ang hindi niya matanggap, siya pa ang pinag-aawayan. Magsitigil kayo! Sigaw ni Charito. Anong tingin niyo sa akin? Bato? Kung pag-awayan ninyo lang ako ng ganito, mabuti pang iuwi niyo na lang ako. Lumapit si Tony sa kanya. Inay, hindi po pwede. For monitoring pa ang kondisyon ninyo. Hindi! Mariing sabi ni Charito. Uuwi na ako ngayon din. Wala akong pakialam. Kung pera ang problema ninyo dahil sa akin, itigil nyo na ito. Naglolokohan lang tayo dito. Kung magsusumbatan kayo, mabuti pang wag nyo na lang akong ipagamot. Inay! Usal ni Leo sa kanya. Nanginginig siya sa galit. Uuwi ako. Walang nagawa ang apat niyang anak kundi ang iuwi siya. Kahit kinakausap siya ng mga ito, hindi siya umimik. Nananahan ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Hindi siya madaling magtampo, pero sa pinakita sa kanya ng mga ito kanina, hindi niya mapigilan. Para lang siyang isang problemang pinagpasapasahan at kahit isa, walang tumanggap para bigyan ng solusyon. Charito, ako yung nag-aalala sa'yo. Hindi ako mapakali sa bahay natin nang malaman kong nasa ospital ka. Anong masakit sa irog ko?
Umiiyak na tanong ni Manuel sa kanya nang makauwi siya at bahagyang nakarecover. Nauumay na tinapik niya ang kamay ng asawa. Tumigil ka, masamang pakiramdam ko. Bumuntong hininga si Kulas. Huwag mo munang kulitin ang inay, kagagaling niya lang sa operasyon itay. Kumunot ang noo ni Manuel. Ano bang nangyari talaga? May sakit ba si Charito? Tinaboy niya ito. Umalis ka na nga tanda, ang dami mong tanong. Magpapahinga na ako. Umalis na muna kayo rito sa kwarto. Ayaw pa sanang umalis ng mga ito, pero hinayaan na rin naman siyang maging mapag-isa muna. Nang maiwan siya roon, nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. May sakit at kirot siyang nararamdaman sa kanyang tahi sa katawan. Pero mas matimbang ang hinanakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Marahan siyang pumikit. Diyos ko, bakit nag-aaway ng ganoon ang mga anak ko? Talaga bang pabigat na ako sa kanila? Masama talaga ang loob ni Charito sa mga ito. Parang hindi na ito ang mga anak na pinalaki niya ng marahan at may pagmamahal. Tila manglalamon na parang leon ang bawat salitang umaalpas sa bibig ng mga ito. Simula nang umuwi siya ay lumala ang stress na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, wala na siyang kwentang ina at wala na ring saysay ang buhay niya. Hindi naman siya maramdaming tao, pero ganoon talaga siguro kapag matanda na. Mas madaling masaktan at maging sensitive sa mga bagay at pangyayari sa paligid. Inay, bakit naman ho ayaw ninyong inumin itong gamot ninyo? Paano kayo gagaling niyan? Marahang tanong sa kanya ni Kulas. Nakatalikod siya sa lalaki habang nakahiga sa kama. Bakit ba ako iinom ng gamot? Matanda na ako. Saka, ayaw nyo nga akong gastusan na magkakapatid, di ba? Eh bakit bibili nyo pa ako ng gamot? Si Kulas lang ang naiwan sa kanya para mag-alaga. Nagpapadala na lang ng pera ang iba niyang mga anak para sa mga gastusin. Dapat masaya siya dahil kahit papaano may malasakit ang mga anak niyang inaruga niya. Gayunpaman, alam niyang hindi bukal sa mga loob ng mga ito ang ginagawa. Kahit wala siyang naririnig, alam na alam niya iyon. Wala namang responsibilidad sa kanyang mga anak niya. Hindi rin utang na loob ng mga ito ang pag-aalagang ginawa sa kanila ni Manuel. Pero hangad niya man lang na sana hindi siya pabayaan na parang hindi siya ang nagpalaki. Dahil para sa kanya, katumbas na ng pag-aalaga sa mga magulang ang pag-ibig ng isang anak. Hinaplos ni Manuel ang braso niya. Charito naman, uminom ka na ng gamot. Paano ka gagaling niyan? Sige na, pinapahirapan mo ang kalooban ko. Uminom ka na. Hindi ka rin masyadong kumakain. Hindi niya na napigilang lumingon sa asawa. Tila nadurog ang kanyang puso. Umiiyak na naman ito ng dahil sa kanya. Sa lahat ng tao, ito lang ang nagtsatsaga sa kanya. Kahit matanda na rin ito at hindi gaanong marunong magluto, pinagluluto pa rin siya nito ng pagkain. Lagi siya nitong inaaliw kahit minsan hindi niya ito pinapansin. Basta simula nang umuwi siya sa bahay na iyon, hindi na ito umalis sa tabi niya kahit paayaw niya nang may katabi sa kama. Kahit sa banig lang at sa papagmatulog, ayos lang kay Manuel basta kasama siya. Huminga ng malalim si Charito. Sige, kakain at iinom na ako ng gamot. Yumakap si Manuel sa kanyang hita. Salamat, Irog. Magpalakas ka. Ayaw kong nagkakasakit ang asawa ko. Hinaplos niyang buhok nito. Oo na, tama na nga. Matanda ka na. Iyak ka pa rin ang iyak kapag tungkol sa akin. Yan, ang galing ng asawa ko. Nakakalakad na ng paunti-unti. Pwede na ulit makipaglabing-labing. Mahina niyang hinampas ang mukha ng asawa niyang si Manuel. Hindi na talaga natapos ang kalokohan nito. Habang tumatanda sila, mas lumalala. Medyo lumalakas na si Charito dahil sa gamot. Gayunpaman, maingat pa rin. Kailangan niyang magpagamot pa at obserbahan ang lagay niya. Ayaw niya lang talaga. Kahit tingin ng mga anak niyang matigas ang ulo niya, wala siyang pakialam. Mas okay na hindi siya magpagamot kaysa maramdaman niyang pabigat na naman siya sa mga ito. Nakaupo silang mag-asawa sa bangkong yari sa kawayan.
Nasa harap nila ang dagat at dinadama ang malakas na hangin. Kahit puno ng bigat ang kalooban, kapag hinahawakan ni Manuel ang kamay niya, gumagaan naman kahit paano ang lahat. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Lagi mo nalang hinahawakan ang kamay ko. Natatawang sabi niya kay Manuel. Ngumiti naman ang asawa niyang kulang-kulang ng ngipin. Siyempre, asawa kita. Ikaw naman ay mahal ko kaya bakit ako magsasawa sa'yo? Pinilit ko talagang aking itay noon nang malaman kong wala ka pang asawa para maikasal sa akin. Humalakhak si Charito. Tingnan mo, palagi mong kinakalat sa lahat na ako ang pumikot sa'yo. Ikaw naman ang patay na patay sa akin nung dalaga pa ako at binata ka pa. Tumaas ang kilay nito. Alam ko naman, gusto mo rin ako noon. Mahinhin at pakipot ka lang. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Parang hindi ka panipaniwala. Ilang taon ang lumipas. Baka nga lahat ng pagmamahal na mayroon sila'y kumupas. Gayunpaman, parehong malinaw pa rin sa mga alaala nila kung papaano nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Ganoon din naman ang mga alaala ni Charito sa kanyang mga anak. Kahit iparecite sa kanya ang araw ng kapanganakan, oras at senaryo, masasabi niya pa rin ang lahat ng iyon ng klaro. Lumipas man ang panahon, hindi mawawala sa kanya ang masasayang alaala bilang isang ina. Pero bakit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak, parang hindi maalala ng mga ito na naging isa siyang mabuting ina? Na kung hindi pinapahalagahan ng mga ito ang konsepto ng utang na loob, hindi siya iintindihin ng mga ito. Ayaw niyang maging ganoon ang lahat. Gusto niyang makatanggap ng pagmamalasakit sa mga ito, hindi dahil iniisip ng mga iyong responsibilidad lamang siya. Pagmamahal lang naman ang kanyang nais, yun lang ang gusto niyang maramdaman sa mga anak niyang naging mailap na sa kanya. Kapag namatay ako, iiyak ka ba, Manuel? Bigla na lang tanong niya sa asawa. Yumakap agad sa kanya ng patagilid ang lalaki. Siyempre naman, hindi ko kaya. Manghihina agad ako. Malulungkot ako. Maiiwan ako mag-isa. Susunod agad ako sa'yo. Bumuntong hininga si Charito. O siya, edi mauna ka na tanda. Muntik pa siyang pagdabugan nito. Bakit mo naman iniisip na mamamatay ka? Matagal pa tayo rito sa mundo. Lumingon siya sa lalaki. Matanda na tayo, Manuel. Mamamatay din tayo. Dapat nga ihanda na natin ang sarili natin. Anumang oras, pwede nang bawiin ng Diyos ang buhay natin. Hindi naman pwedeng kapag namatay ako susunod ka kaagad. Mag-asawa tayo, pero may kanya-kanya pa rin tayong buhay. Hindi tayo pareho ng oras. Umiling naman ito. Basta, kapag nawala ka sa akin, malulungkot ako, Irog. Mahal kita at hindi ko kaya yun. Huminga siya ng malalim. Bigla niyang naalala ang sinasabi ng mga tao. Sa mag-asawang nagmamahalan, kakayanin pa ng babaeng mabuhay ng mas matagal kahit nawala ng asawa. Pero kapag babae ang naunang namatay, parang naputulan na rin ang hininga ang lalaki. At sa nakikita niya kay Manuel, mukhang isa ito sa mga lalaking ganoon. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito. Tila mawawala ng kulay ang mundo nito kapag nawala na siya. Gayunpaman, wala rin naman siyang magagawa kung gugustuhin ng Diyos na mauna siyang mawala sa mundo. Bakit ka naman malulungkot? Nandyan naman ang mga anak natin, sabi niya pa kay Manuel. Bumuntong hininga ito. Oo, nandyan sila. Pero iba pa rin kapag nandyan ka. Asawa kita May sariling pamilya ng mga yon. May napapansin ka ba sa mga anak natin? Marahang tanong niya rito. Wala naman. Bakit? May problema ba? Idinantay ni Charito ang ulo sa balikat nito. Parang nagbago na sila. Hindi na sila yung mga batang inalagaan natin. Hinaplos ni Manuel ang kanyang braso. Hindi na naman talaga sila ang mga batang inalagaan natin noon. Matagal na silang nakaalpas sa gabay natin. Kaya na nilang magdesisyon para sa sarili nila. Pinagtibay na sila ng pinagdaanan nila. Lagpas sa mundong pinamulat natin sa kanila. Hindi agad siya nakasagot.
Naghahanap siya palagi sa nakaraang matagal nang tapos. Baka talagang ganun, kahit anong gawin niya, magbabago ang mga anak nila. Pakiramdam niya, mali ang magtampo siya sa mga ito. Akala mo ba, hindi ko napapansin? Alam kong nagtatampo ka sa mga anak natin. Ayaw ko lamang itanong sa'yo dahil palagi na lamang mainit ang ulo mo sa akin itong mga nakaraang araw. Mahinahong sabi pa ni Manuel sa kanya. Pinagsalikop niya ang mga kamay nila. Pasensya ka na. Napagbalingan pa kita. Sobrang sama lang talaga ng loob ko. Tumango naman ang lalaki. Ikalma mong isip mo. Panatagin mo ang puso mo. Matanda na tayo. Wala na dapat lugar sa'yo ang mga ganyang damdamin. Hindi na dapat pinatatagal. Kaunti na lamang ang oras natin sa mundo kaya dapat pilitin na lang nating maging masaya. Tipid siyang napangiti. Susubukan niyang hindi naisipin pa ang mga bagay na nagpapabuhay ng hinanakit sa kanya. Gayunpaman, mukhang hindi niya talaga kayang pigilin ang sarili niyang hindi mag-isip. Ano ba naman kayo? Ako na lang ba palagi at ang asawa ko mag-aalaga sa inay? Iyon ang tanong ni Kulas habang kausap ang mga kapatid sa cellphone. Akala ng anak niya itulog na siya. Gising na gising ang diwa ni Charito. Hindi man sabihin sa kanya ng direkta, alam niyang pasanin na lang sa buhay ang tingin ng mga ito sa kanya. Naghahanap buhay ako para sa asawa at mga anak ko. Hindi ko magawa ng maayos dahil lagi na lang akong nandito sa bahay ni inay. Abay, kayo naman. Anak rin naman kayo. Mahinang sabi pa ni Kulas. Ilang sandali pa, naglakad na ito papuntang sala. Iminulat ni Charito ang mga mata niya. Natulala na lamang siya sa kisame. Napapagod na si Kulas sa pag-aalaga sa kanya. Naiintindihan niya naman iyon. Sa lahat ng mga anak niya, ito ang pinakasalatang buhay, kaya ang inaalalayan niya palagi ang pamilya nito noong mga panahong malakas pa siya. Pero hindi niya naman mapigilang magtampo. Ayaw niya sanang pansinin ang puso niyang tila sinasakal. Subalit, para kasing sa tono ng pananalita ni Kulas, wala na siyang pakinabang. Simula ng gabing yon, mas lalo niyang inalagaan sa kanyang dibdib kung anumang hinanakit na nararamdaman niya. Tila anumang oras, sasabog na rin siya. Hindi niya na rin sinabi kay Manuel iyon para hindi na ito mag-alala. Lumipas ang mga araw, dinala siya sa bahay ni Jury. Kasama niyang asawa nitong si Grace. Doon siya dinala dahil sa syudad ang tinitirhan ng mga ito. Bukod doon, sa magkakapatid, si Jury ang mas nakakaangat sa buhay. Inay, bakit ayaw mong magpa-check up? May pera naman, sabi sa kanya ni Grace. Bukas ang iritasyon sa mukha ni Charito. Hindi na nga, huwag niyo na akong pagkagastusan. Mamamatay na rin naman ako. Iuwi niyo na lang ako roon sa isla. Siguradong hinahanap na rin ako ni Manuel. Huminga ng malalim si Grace. Walang mag-aalaga sa inyo roon, saka nandito naman din ang mga apo ninyo. Maaaliw kayo rito. Umiwas ng tingin si Charito. Doon na lang ako sa probinsya. Mas alam ni Ninya kung paano ako alagaan. Saka yung mga anak ninyo ni Jury, wala namang amor sa akin. Mabuti pa ang mga anak ni Kulas at Ninya. Laging dumadaan sa amin kapag papasok at lalabas doon sa paaralan. Padabog na nilagay ng manugang niya ang mga plato sa lababo. Mas paborito nyo kasi ang Ninya na yon, kaya kahit gumawa kami ng maganda sa inyo, hindi nyo napapansin. Kumunot ang noo niya. Anong sinabi mo? Dumaan ang hinanakit sa mga mata ni Grace. Totoo naman po, di ba? Sa mga manugang ninyo, si Ninya ang pinakagusto at ako ang pinakaayaw ninyo. Ilang taon ko na kayong pinaluluguran, pero hindi nyo man lang magawang magiliw sa akin. Pati mga anak namin ni Jury dinadamay ninyo. Napanguso si Charito. Kung inaayos mo rin yung ugali mo, hindi ako magiging ganito sa'yo. Hindi porke nakakaangat ang anak kong si Jury na asawa mo, yayabangan mo ng mga kapatid niya. Maayos ang buhay ninyo dahil sa pagsisikap ng anak ko. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo kapamilyang sinasabihan mo. Galing ka rin naman sa hirap. Isa pa, alam kong bago ang anak mo. Maraming dumaang lalaki sa'yo.
Kaya huwag kang magsalita na parang ikaw ang pinakamatino sa lahat ng mga naging manugang ko. Tumulo ang mga luha ni Grace. Grabe naman po kayong makapagsalita. Nakakasakit na po kayo. Pumasok ang manugang niya sa kwarto nito at padabog na sinarado ang pinto. Mabilis ang paghinga ni Charito. Alam niyang masasakit ang mga salitang binitiwan niya. Pero kailangang intindihin ng manugang niyang may mga ugali rin naman itong hindi niya gusto. Kahit hindi sabihin, alam niyang under desire ang anak niyang si Yuri. At minsan ay nanggagaling ang hindi mga pagkakaunawaan sa magkakapatid dahil kay Grace. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Subalit, ang anak niyang si Yuri, minasama iyon. Nay, bakit niyo naman pinagsalitaan ng ganoon si Grace? Tanong ng kanyang anak, pero bakas ang inis sa mukha nito. Kung ano-ano rin naman ang sinasabi niya sa'yo. Magkukwento siya sa'yo, siya lang ang magaling. Palibhasa, hindi mo alam. Yang asawa mo ang madalas na dahilan kaya nag-aaway-away kayong magkakapatid. Saad niya rito. Huminga ng malalim si Yuri. Inay, wag mo namang idamay ang asawa ko. Nag-aaway kami dahil may mga pagkukulang din naman ng mga kapatid ko. Labas si Grace dito. Huwag niyo na pong pagsalitaan ng gano'n ng asawa ko. Hindi na ho ako natutuwa. Hindi siya sumagot. Binalik niya ang cellphone sa apo niya. Pakiramdam niya, siya na lang palagi ang mali. Gusto niya nang umuwi pero ayaw siyang pauwiin ng mga ito. Laging isasama siya sa check-up kahit ayaw niya naman. Nalaman patuloy ni Charito na may na-develop na namang tumor sa kanyang katawan. Ano, ipapagamot ba natin ang nanay mo? Ang tigas naman ng ulo. Ayaw ding magpagamot. Sayang lang din sa pera kung di yan makikisama. Sabi ni Grace sa asawa habang naka-video call ito. Narinig iyon ni Charito. Matigas talagang ulo niya. Mas lalo siyang nagmamatigas kung palaging mga ganoong salita na lang ang naririnig niya sa paligid. Marahan siyang bumalik sa kwarto niya gamit ang walker. Sa paghiga niya sa kama, tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bakit ba? Ang tagal kong mamatay. Mahinang tanong niya sa sarili. Wala namang nagmamahal sa akin. Hindi na nila ako mahal. Nang gabing iyon, nakatulugan niya na lang ang pag-iyak at bigat ng loob. Yun na lamang naman ang tanging magagawa niya. Dahil para sa mga anak niya, wala naman siyang silbing ina at bagahe lang sa buhay ng mga ito. Johnson, bantayan mo muna ang lola mo. Mamamalengke lang ako. Yun ang sabi ng asawa ni Yuri na si Grace sa anak nito. Nagkatinginan sila ng manugang niya. Umiwas ito ng tingin at kinuha ang bag. Tahimik itong umalis ng bahay. Tiningnan naman ni Charito ang apo niyang abala sa paglalaro ng online games. Hindi niya mapigilan ang iritasyon. Mura ng mura si Johnson habang naglalaro. Sinusuway niya pero ayaw pa rin makinig. Huwag kang magmura. Alam kong binatilyo ka na pero masama pa rin tingnan at pakinggan sa mga kabataan ng nagmumura ng ganyan. Sermon niya pa sa kanyang apo. Padabog na tumayo si Johnson. Ano ba naman yan, Lola? Buwisit! Natalo tuloy ako sa laro. Iniwan siya nito sa sala at pumasok sa kwarto. Naiwan na lang siyang natigalgal. Hindi niya inasahang babastusin siya ng ganoon ng kanyang apo. Bumagsak ang mga balikat ni Charito. Nalulumbay na talagang damdamin niya sa lahat ng mga nararanasan niya. Mas masakit pa yata ang mga salitang natatanggap at naririnig niya kaysa sa mga turok ng gamot sa kanyang katawan. Kahit nang hihina, lumabas siya gamit ang walker. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang gusto niya lang, makaalis sa lugar na yon. Nang mapagod, umupo siya sa may patwalk. Hirap na hirap siya sa pagkilos pero mas nahihirapan ang kalooban niya. Natulala na lang siya sa mga dumaraang sasakyan. Bakit kung kailang kaunti na lamang ang oras niya sa mundo, saka naging malupit sa kanyang kapalaran? Gusto niya lang namang sumaya at makasama ang mga anak niya. Pero ayaw iyong ibigay sa kanya ng mga ito. Kung mamamatay kaya siya, iiyak kaya ang mga anak niya? Masasaktan ba ang mga ito? Hindi niya talaga alam. Tumayo si Charito at marahang naglakad. Wala na siyang pakialam sa mga dumaraang sasakyan sa kalsada. Kung wala nang gustong umintindi sa kanya, mabuti pa ngang mawala na lang siya sa mundo.
Napapikit siya nang may muntik nang bumangga sa kanyang truck. Akala niya'y mamamatay na siya, pero may biglang humila sa kanya kaya napahiga siya sa kalsada. Napadaing siya sa sobrang sakit. Namilipit siya roon. Matanda na siya at may sakit pa. Ang mahila ng ganun, delikado na para sa kanya. Ano bang matanda ka? Kung magpapakamatay ka, wag mong idamay ang naghahanap buhay. Buwisit na yan. Sigaw ng driver. Lumapit sa kanya ang umiiyak na si Grace. Inay! Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Namalaya niya na lang na isinusugod na siya sa ospital. Natanaw niya si Grace sa loob ng ambulansya. Iyak ito ng iyak at bakas ang pagsisisi sa mga mata. Tumulo na lamang ang mga luha ni Charito. Gusto niyang humingi ng tawad sa manugang niya pero walang umalpas na anumang salita sa kanyang bibig. Napagtanto niyang labis nga ang ginawa niyang panghuhusga sa asawa ni Jury. Ilang sandali pa, nawala na siya ng malay. Nagising na lang siyang nasa ospital na ulit. Nandoon ang mga anak niya, maliban kay Jury. Pero kausap naman ang mga ito sa cellphone. Gising na ang inay. Imporma ni Tony sa mga kapatid. Lumapit naman agad ang mga ito sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Pero nandun pa rin ang inis dahil sa nangyari. Kasalanan mo to, Kuya Jury. Kasalanan nyo ng asawa mo. Kinuha-kuha nyo ang inay tapos di nyo aalagaan ng maayos. Anong klase kayo? Singhal ni Leo sa kapatid. Sumagot agad si Jury. Hindi naman namin ginusto ni Grace ang nangyari. Umalis ang inay nang hindi namin alam. Kung makapagsalita ka, parang may kwenta kang anak ka. Pabaya ka rin naman. Ano ba? Tama na. Hanggang dito ba naman nag-aaway pa rin kayo? Sigaw naman ni Tony. Tinulak ni Leo si Tony. Umawat naman agad si Kulas. Napasigaw na lang siya nang magsuntukan ng mga anak niya. Bumuhos ang mga luha ni Charito. Iyon na naman ang mga anak niya. Nagtatalo sa harap niya at kulang na lang ay magpatayan ang mga ito. Tumigil nga kayo! Malakas na sigaw niya. Tumigil naman ang mga anak niya. Pero hingal na hingal ang mga ito. Hindi niya na napigilan ng humikbi. Hindi niya na alam ang gagawin sa mga ito. Kung mag-away kayo, parang hindi kayo magkakapatid. Anong nangyayari sa inyo ho? Anong pinag-aawayan ninyo? Ako? Patayin niyo na lang ako! Sigaw niya sa mga ito. Natahimik naman ang mga anak niya. Bumuhos din ang luha ng mga ito. Tiningnan niyang isa-isa ang mga kasama niya sa loob ng kwartong iyon. Hindi ko na kayo kilala. Pinalaki ko kayo. Buong buhay ko, binigay ko sa inyo para lang lumaki kayo ng ganyan. Pero sumusobra na kayo. Sigaw niya pa sa mga ito. Tuluyan ang sumabog si Charito. Hindi niya na mapigilang ilabas ang lahat ng hinanakit niya. Ayaw niya magsumbatan ng mga ito. Nagawa niya pa rin. Kung hindi bubuksan ng mga naiwang sugat, hinding-hindi maghihilom iyon kahit lumipas ang mahabang panahon. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ako naging mabuting ina sa inyo. Hindi ako perpekto. Alam ko rin ang mga pagkukulang ko. Pero bakit palaging pinaparamdam ninyo sa akin na parang wala akong nagawang maganda sa buhay ninyo? Dapat kilala ko kayo. Kasi ako ang nagpalaki sa inyo. Pero bakit ganito? Bakit ang daming nagbago sa inyo? Tumingin siya kay Leo. Ikaw! Pinaghirapan ka naming patapusin ang pag-aaral. Pati ang mga kapatid mo, nagsakripisyo para sa'yo. Pero anong ganti ang ginawa mo? Hindi mo man lang maibalik ang tulong na ibinigay nila sa'yo. Nagdagdag ka ng panibagong responsibilidad at iniwan mo ang responsibilidad para sa mga kapatid mong tinulungan ka noong panahong nangangailangan ka at noong panahong walang-wala ka. Umiwas ng tingin si Leo. Alam niyang naaapektuhan ito sa mga sinabi niya. Gayunpaman, hindi niya hahayaang hindi malaman ng lalaki ang hinanakit niya at ang mga gustong sabihin ng mga kapatid nito sa kanya. Matagal na siyang nanahimik, kinimkim niya ang bawat sama ng loob. Pero sa tingin niya, may mga bagay talagang kailangang pag-usapan at kailangang linawin. Kay Tony naman siya tumingin. Ikaw, Tony, nag-iisa kang babae. Hanggat maaari, gusto kong protektahan ka ng mga kapatid mong lalaki pero anong ginagawa mo? Hindi ka nakikinig sa kanila.
Sinasarili mo ang problema mo. Akala mo ba hindi ko alam? Alam kong sinasaktan ka ng asawa mo. Hindi mo mapipigilan ang mga kumakalat na balita sa atin na batugan at walang kwenta yung asawa mo. Bumaling siya kay Grace na asawa ni Jury. Sorry. Alam kong naging labis ang mga masasakit na salitang sinabi ko sa'yo. Pero alam kong minsan ay tama rin ang sinasabi ko. Ang totoo, wala talaga akong paborito sa mga manugang ko. Kahit sino, wala akong pinapaboran. Ang gusto ko lang gawin mo, maging patas ka sa lahat. Na huwag mong ibaba ang tingin mo sa kanila dahil lamang mas nakakaangat ka. Napatingin si Charito kay Kulas. Alam mo ba kung bakit mas malapit ako sa asawa ni Kulas? Hindi yun dahil sa paborito ko siya. Iyon ay dahil sa kanilang magkakapatid. Mas kapos siya sa buhay. Mas malapit ako sa kanila dahil gusto ko silang alalayan. Tumulo na naman ang mga luha ni Charito. Sa kanila ko lang naramdaman na kailangan nila ako. Kaya huwag niyo akong sisihin kung mas malapit ako sa kanila. Dahil kayo, paulit-ulit niyong pinaramdam sa akin na hindi niyo ako kailangan. Na wala na akong kwenta sa mga buhay ninyo. Na para bang hindi ako naging ina sa inyo. Hindi na nakapagsalita pa ang mga anak niya. Tahimik na lang ang mga itong umiyak sa kanyang harapan. Bakas ang pagsisisi at hiya sa mukha ng mga ito. Huminga ng malalim si Charito. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos masabi ang lahat ng yon, parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Lumipas ang mga araw at linggo, pwede na siyang i-discharge. Sa kagustuhan niya na rin, umuwi na lang din siya sa isla. Simula ng insidente, naramdaman niya na ang labis na panghihina. Batid niyang kaunti na lamang ang panahon niyang natitira sa mundo. Hinimas ni Matilda ang likod niya. Ikaw naman ay magpatawad na. Pansinin mo na ang iyong mga anak at matanda ka na. Patawarin mo na sila sa kung anumang mga nagawa nila sa'yo. Tanggalin mo na ang galit na nararamdaman mo. Tingnan mo nga. Halatang nagsisisi na nga sila sa ginawa nila sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Charito. Hindi ko magagawang magalit sa mga anak ko. Alam mo kung gaano ko kamahal ang mga yan. Ayaw ko lang talaga silang kausapin. Gusto ko silang kausapin kapag naging malinaw na ang mga isip nila. Ayoko na palagi silang nag-aaway. Gusto kong bago ako mawala sa mundo, makita ko silang masaya ulit. Katulad lang ng mga batang inaalagaan ko noon. Yun lang naman ang gusto ni Charito, ang makitang masaya ulit ang mga anak niya. Sobrang trauma ang ibinigay sa kanya nang makita ang mga itong halos magpatayan sa harap niya. Matilda, may pakiusap sana ako sa'yo. Kunin mo yung pera ko sa loob ng cabinet sa may ilalim ng damitan ko. Kumilos naman agad si Matilda at ginawa ang utos niya. Narinig niya ang singhap nito sa gulat. Bakit may ganito kakaraming pera? Saan mo gagamitin ito? Ipon ko yan sa pagbebenta ng daing. Gusto kong ibili mo ako ng magandang damit at kabaong para kapag namatay ako, hindi na aalalahanin ng mga anak ko ang gastos sa pagpapalibing sa akin. Ayoko nang maging pabigat sa kanila. Nangilid ang mga luha ni Matilda. Bakit ka ba nag-iisip ng ganito? Hindi ka pa mamamatay. Mapakla siyang tumawa. Huwag na tayong maglokohan. Mahina na ako. Alam kong inaasahan ninyo na rin na mamamatay ako, kaya sige na. Ibili mo na ako at huwag na huwag mo munang sasabihin sa mga anak ko, pati na rin kay Manuel. Tumango na lamang si Matilda at niyakap siya ng mahigpit. Napangiti siya. Siguradong mamimiss niyang kaibigan at tsismosa niyang kapitbahay. Kinagabihan, nagising na lang si Charito na nasa harap niya ng mga anak niya. Nandun na rin si Jury na kabababa lang ng barko. Kumusta nang pakiramdam ng inay? Tanong sa kanya ni Jury. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa mga labi niya. Ayos naman. May juice ba kayo dyan? Kahit grape juice lang. Kumilos naman agad ang mga anak niya. Huminga siya ng malalim. Nahihirapan na siyang huminga. Napatingin siya kay Manuel nang biglang hawakan nito ang kanyang kamay. Irog ko! Anong masakit sa'yo? Anong masakit sa mahal ko? Malungkot na tanong ni Manuel sa kanya. Umiling si Charito. Hindi ako palaging nagsasabi sa'yo pero mahal na mahal kita.
Manuel, salamat sa lahat ng pag-intindi at pagmamahal na binigay mo sa akin. Nanatili kang tapat kahit matanda na tayo. Ni minsan hindi mo ako iniwan. Kahit sobrang bigat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Umiyak si Manuel. Hindi maawat ang mga luha nito. Paulit-ulit pang hinahalikan ng kamay niya. Ilang sandali pa, dumating na ang juice na kanyang hiling. Kahit papaano, guminhawang pakiramdam niya nang mainom iyon. Napangiti siya. Salamat. Lumapit sa kanya si Leo na puno ng luha ang mga mata. Sorry po sa lahat, Nay. Sorry po sa mga disappointments. Kung marami po akong pagkukulang bilang anak ninyo. Sorry po. Sorry din kung puro sama ng loob ang binigay naming magkakapatid sa inyo. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang anak. Ang gusto ko lang naman, bago ako mawala sa mundong ito, makita ko kayong magkakaayos ulit at masaya. Iyon lang ang tanging hiling ko. At huwag ninyong pabayaan si Manuel ha. Mahina ang loob ng itay ninyo. Samahan ninyo siya at huwag niyong pasasamain ang loob. Sa aming dalawa, alam niyo namang mas matampuhin yan. Pumikit si Charito. Sa kanyang muling pagmulat, mas lalong hindi niya na matanaw ang mukha ng mga anak niya. Alam niya rin na bibilang na lamang ng ilang sandali bago siya mawala. Kumikislap na ang luha sa mga mata ni Tony. Kung pagod na po kayo, pwede na po kayong magpahinga, Inay. Pinagmasdan niyang mga anak niya. Napangiti siya. Sama-sama ulit ang mga ito. At natutuwa siyang para iyon sa kanya. Masaya siyang lilisanin niya ang mundo na makitang magkakasundo na ulit ang kanyang mga anak. Muling pumikit si Charito. Sa pagtulo ng isang butil ng luha sa kaliwa niyang mata, unti-unti na ring nalagot ang kanyang hininga. Tuluyan niya nang isusuko sa Diyos ang buhay niya. Sa tahanan ng pamilya Cruz, rinig na rinig ang mga hagulgol at paghihinagpis ng mga anak ni Charito. Kahit nagkaroon ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, ang isa't isa pa rin ang ginawang sandalan ng magkakapatid. Aayusin natin ang burol ng inay. Hindi makahinga ng maayos, nasabi ni Jury. Ilang sandali pa, dumating si Matilda. Nabitiwan nito ang damit na dala. Agad naman iyong pinulot ni Tony. Bakit may damit na po kayo para sa inay? Tanong nito sa matanda. Tumulo ang mga luha ni Matilda. Ayaw niyang ipasabi sa inyo, pero may ipon siyang pera. Binigay niya sa akin. Ang sabi niya, gastusin niyo raw iyon para sa libing niya. Ayaw niyang mamroblema pa raw kayong mga anak niya. Mas lalong tumindi ang pag-iyak ng mga anak ni Charito. Wala silang ibang magawa kundi ang malungkot at magsisi. Hindi man lang nila nasulit ang panahong buhay at kasama nila ang kanilang ina. Gayunpaman, hanggang sa huling hininga ni Charito, ang mga anak niya pa rin ang iniisip nito. At simula ng araw na yon, mas lalo nilang nalamang magkakapatid na wala sila ng mga bagay na mayroon sila ngayon kung hindi sila pinalaki at pinahalagahan ng pagmamahal ng nanay nilang si Charito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.